Isa na nga siguro sa pinakamabigat na alalahanin ang pagkalubog sa utang, lalo na kung ang halaga ay hindi na biro. Kaya nga kung ano-anong paraan ang naiisip ng isang tao para malampasan ito na madalas ay nagiging dahilan ng mas malaking problema. May iba na kapag hindi na nakakayanan ng pagkalubog sa utang, nakagagawa na ng masama na sa huli ay sa kulungan ng bagsak or worse, nagiging mitsa ito ng kamatayan. Tulad na lamang ng kasong tampok sa videong ito na pinag-usapan at nagbigay ng hilakbot sa buong bayan ng Surabaya sa Indonesia noong dekada 90, kung saan ang malaking pagkakautang ng isang ginang ang naging punot dulo ng krimen. Ito ang nakapangingilabot na kaso ni Astini Sumiyasi at kung paano nauwi sa malagim na trahedya, hindi lamang ang buhay ng kanyang mga biktima kung hindi maging ng sarili niyang buhay. Isang ordinaryong araw sa Surabaya, Indonesia, noong February 6, 1996. Noon ay abala ang magkakapitbahay sa Kampung Malang, Surabaya sa pagkikiisa sa isinasagawa nilang aktibidad na kung tawagin nila doon ay gotong royong o paglilinis sa kanilang kapaligiran sa buong komunidad. Kumbaga dito sa atin sa Pilipinas, ito yung tinatawag nating bayanihan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang gawain nang sa hindi inaasahan ay nadiskubre nila ang isang bagay na kailanman ay hindi na mabubura sa kanilang alaala. Sa isang bunton kasi ng basura ay napansin nila ang magkakasamang plastic bags na may napakasamang amoy. Mas mabaho pa sa basurang kanilang naiipon at tila mabigat ang mga laman nito. Dahil duda na sa laman ng mga plastic bag, hindi sila napigil ng sama ng amoy nito kaya nilapitan nila at sinilip ang laman ng isa sa mga plastic. Pagbukas nila, isang kahindik-hindik na eksena ang bumungad sa kanila na nagpatindig ng kanilang balahibo. Isang ulo ng tao ang naroon sa loob at ito'y ibinalot ng isa pang plastic. Isang eksena na parabang sa pelikula lamang makikita. Napuno ng tilian ng paligid kaya't ito'y nakatawag agad ng pansin ng publiko. Agad na nakarating sa mga pulis ang report at mabilis itong napuntahan. Pagdating ng mga pulis sa lugar ay pinagkakaguluhan na ito ng mga tao. Dinala nila ang mga labi sa Dr. Soetomo Public Hospital upang doon siyasatin ang biktima. Subalit hindi naging sapat ang nadiskubring ulo upang makilala ang biktima kaya't hindi na isagawa ang otopsiya. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Surabaya tungkol sa nadiskubring ito, kaya naman ang ilang pamilya na nawawala ng mahal sa buhay ay nagsitungo sa ospital upang kilalanin ang biktima. Nagbabaka sakali sila na ito ang nawawala nilang kaanak at isa sa kanila ay si Agus Purwanto. Ilang araw na kasi nilang pinaghahanap ang kanyang kapatid na si Puji Astutek. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib pagtuntong pa lamang niya sa ospital. Nananalangin siya na sana ay mali ang kanyang kutob. Ngunit pagkakita niya ng pugot ay napatungkop siya sa kanyang bibig nang makilala niya na siya na nga ang nawawala niyang kapatid na si Puji. Nang magkaroon na ng identity ang biktima ay pinaigting naman ng mga pulis ang pag-iimbestiga sa kaso. Napagalaman nila mula sa ilang nakakita kay Puji na nagtungo ito sa kanilang kapitbahay na si Astini Sumiyasi ilang araw bago matagpuan ang labi nito. Kaya naman upang mas malinawan ang kaso ay agad nilang pinuntahan si Astini Sumiyasi para tanungin. Pagkatok nila sa bahay nito ay ito pa nga ang nagbukas ng pinto. Kalmado siyang tinanong ng mga pulis tungkol sa pagpunta doon ni Puji. Subalit ikinagulat ng mga pulis ang kanilang nadinig mula mismo sa bibig nito. Kahit hindi pa naman siya tinatanong kung may nalalaman siya sa pagkamatay ni Puji, ay agad siyang umamin na siya ang pumatay sa biktima.
Mas ikinagulat pa ng mga investigador nang aminin ni Sumiyashi na hindi lamang si Puji ang kanyang pinatay, kundi may dalawa pa siyang naging biktima. Hindi akalain ng mga pulis na ang missing person case ay isa palang kaso ng sunod-sunod na pagpatay na may kinalaman sa iisang motibo. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit sumikat at pinag-usapan ng husto si Sumiyashi hindi lamang sa Surabaya kundi maging sa buong Indonesia noong taong 1996 dahil sa pagkakapatay niya sa tatlo niyang kapitbahay dahil lamang sa hindi siya makabayad sa kanyang mga utang. Paano nga ba nalantad ang kasong ito at ano nga ba ang kinahinatnan nito? Kilalanin natin ang pinagmula ni Astini Sumiyashi at kung bakit siya umabot sa ganitong kapalaran. Ipinanganak si Astini Sumiyashi noong September 22, 1955 sa East Java, Indonesia. Walang masyadong detalye ang makikita sa internet tungkol sa kanyang kabataan, maliban sa siya'y nagmula sa mahirap na pamilya. Hirap ang kanyang mga magulang na pagkasyahin ng kita upang buhayin ang kanilang pamilya. May nag-iisa siyang kapatid na lalaki at ito ang inasahan ng kanyang mga magulang na mag-alaga kay Sumiyashi habang sila ay nagtatrabaho na madalas na ganito talaga ang setup ng isang mahirap na pamilya. Subalit dahil bata pa rin tulad ni Sumiyashi ay hindi naging maayos ang pag-aalaga nito sa kanya. Mabigat ang kamay nito sa kapatid at lagi siyang sinisigawan. Mga bagay na hindi nakatulong kay Sumiyashi habang siya ay lumalaki. Dahil nasanay si Sumiyashi sa ganoong sistema, sa kasamaang palad ay nakalakihan niya ito at nadala niya sa kanyang pagtanda ang pagiging mainiti ng ulo, palasigaw at maikli ang kanyang pasensya. Mga katangiang nagbigay ng bahid sa kanyang pangalan at naging meet siya ng madilim niyang kapalaran na naitala sa kasaysayan ng Indonesia. Minsan siyang nagtrabaho bilang pedicab cover maker upang kahit paano ay makatulong sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal ay nagpakasal siya sa kanyang nobyo na si Supilin, kung saan siya nagkaroon ng 3 supling. Mahirap lamang din ang kanyang napangasawa. Naninirahan sila sa mataong lugar ng Kampung Malang, Utara Road. Kilalang masipag ang mag-asawa sa kanilang lugar na walang pagod na itinataguyod ang kanilang mga anak. Kung sa pagiging responsable sa kanyang pamilya ang pag-uusapan, ay hindi naman pala lamang si Sumiyashi. Masikap naman ito at ang kanyang asawa. Kilala si Sumiyashi sa kanilang lugar na matulungin, isang katangian na hinangaan sa kanya ng kanyang mga kapitbahay. Ngunit sa kabila ng pagiging matulungin nito ay kilala rin sa Sumiyashi na mainitin ng ulo, mabilis magalit at walang pasensya. Matabil din ang dila nito at kaunting bagay lamang ay agad niyang ikinakagalit. Kabisado na siya ng kanyang mga kapitbahay kaya sila na ang madalas na nagbibigay ng pasensya. Subalit isa pang ugali ni Sumiyashi ang napansin ng kanyang mga kapitbahay. Mahilig itong mangutang. Madalas siyang mangutang ng halagang 20,000 hanggang 500,000 rupiah o nagkakahalaga ng 70 to 1,700 pesos sa pera natin sa kasalukuyan. Hanggang sa ito ay nakamihasnan na niya at ang halaga ay depende sa kanyang pangangailangan. Lumala ito ng lumala hanggang sa mabaon na siya sa utang dahil may ugali din ito na hindi marunong magbayad. Ugali na naging dahilan ng pag-asim ng kanyang relasyon sa mga taong kanyang inutangan. Sa tuwing may sumisingil kasi sa kanya ay agad siyang nagagalit, pinagtataguan o kaya naman ay itinatanggi ang kanyang obligasyon. Mga ugaling ikinainis sa kanya ng mga pinagkakautangan niya na karaniwan ay mga kapitbahay nila. Lumikha ito ng tensyon sa pagitan niya at ng kanyang mga pinagkakautangan. Isa si Puji Astutik sa maraming taong pinagkakautangan ni Sumiyashi na nagkakahalaga lamang ng 20,000 rupiah o wala pang 100 piso sa pera natin sa kasalukuyan. Masasabing noong panahong iyon ay may halaga pa ito. Nagtungo si Puji sa bahay ni Sumiyashi isang araw ng Pebrero noong taong 1996 upang maningil ng utang.
Subalit nagalit si Sumiyasi at base sa kanyang reaksyon ay wala siyang balak bayaran si Puji. Nagalit si Puji kaya't pinagsalitaan niya ito ng masakit, pinagsisigawan at ininsulto si Sumiyasi. Punong-puno na rin ng puot ang dibdib ni Sumiyasi, kaya walang ano-ano ay kumuha siya ng tubong bakal. Agad bumagsak si Puji at binawian ng buhay sa lakas ng pagkakahampas ni Sumiyasi. Dahil sa takot na baka may nakakita sa kanyang ginawa, ay mabilis niyang hinila ang bangkay ni Puji sa kanilang kusina. Nakuha pang makatulog ni Sumiyasi pagkatapos noon at nang magising siya bandang 2:00 ng madaling araw, kumuha siya ng malaking itak saka nagtungo sa kusina. Hindi ko na kaklaruhin kung ano ang eksaktong ginawa niya sa bangkay ni Puji pero ito'y pinaghiwa-hiwalay niya sa 10 peraso. Pagkatapos ay lumabas na siya ng bahay, bitbit ang plastik at nagtungo sa iba't ibang lugar sa Surabaya. Saka iniwan sa bawat lugar na hinintuan ang kada isang plastik. Samantala, hindi naman makapaniwala ang mga pulis sa pag-amin ni Sumiyasi at sa detalyeng isinalaysay niya kung paano niya ginawa ang pagpaslang kay Puji Astutik. Subalit ang salaysay ni Sumiyasi ay hindi natapos kay Puji dahil inamin din niya na hindi lamang si Puji ang naging biktima niya. Pag-amin pa ni Sumiyasi na 2 babae pa ang kanyang napatay na nagngangalang Rahayu at Sri Astutik Rihaya na kanyang mga kapitbahay na pinagkakautangan niya rin ng pera. Ayon pa mismo sa salaysay ni Sumiyasi, inutangan niya si Rahayu ng halagang umabot ng 1,250,000 rupiah o nasa halos 4,500 pesos sa pera natin sa kasalukuyan. Misteryosong nawala si Rahayu noong August 1992 at si Sri Astutik Rihaya na inutangan naman niya ng halagang 250,000 rupiah o nasa halos 900 pesos sa pera natin sa kasalukuyan ay ganoon din ang sinapit na kapalaran. Nawala naman siya noong November 1, 1993. Kung paano niya i-dispose ang bangkay ni Puji ay ganoon din ang ginawa niya sa nauna niyang mga biktima. Kaya ang mga labi na mga ito ay hindi na na-recover pa. Ang pag-amin na ito ni Sumiyasi ay naging daan upang maisara ang disappearance case ng 2 babae. Pagkatapos ng investigasyon ay inilipat ng mga pulis ang kaso sa Surabaya District Court at noong October 17, 1996, hinatulan siya ng korte ng parusang kamatayan. Inasahan na niya ang parusang ito ngunit siya'y naghain ng apela sa Court of Appeals upang kahit paano ay mapatagal pa ang pagpapataw sa kanya ng parusa. Habang naghihintay ng resulta ng kanyang apela, ikinulong siya sa Sukon Women's Penitentiary sa Malang, East Java. Ngunit noong 1997 ay pinagtibay ng korte ang naunang hatol kaya ang parusang kamatayan ay nananatili para kay Sumiyasi. Subalit hindi siya nawala ng pag-asa. Idinulog niya ang kanyang kaso sa Supreme Court. Ngunit noong taon ding iyon ay hindi pa rin siya kinatigan ng hukuman kaya't tuloy pa rin ang hatol na kamatayan sa kanya. Hindi pa rin siya nawala ng pag-asa at umapela sa muling pagrepaso ng hatol. Subalit hindi pa rin pumabor sa kanya ang naging resulta nito. Kaya ang pinakahuli niyang pag-asa ay ang tinatawag na President's Clemency. Subalit noong 2004, muling na-reject ang kanyang pagmamakaawa at hindi nagbago ang kanyang kapalaran na harapin ang kanyang kamatayan. March 20, 2005, ito na ang araw na kailangan na niyang harapin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng firing squad. Bago ito ay dinalaw siya ng kanyang asawang si Supilin at kanyang mga anak.